Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 10:11. Pambihirang tagumpay. Dao Zhang. Isang mabangis na unos ang umaalingaw-ngaw sa labas ng bibig ng bulkan, paulit-ulit na sumisipol habang ginagawa ito. Dalawang matandang figure ang nakatayo habang nasa likod ang kanilang mga kamay sa isang rock pavilion na hindi kalayuan sa bakana ng bulkan. 2.5 buwan na ang nakakalipas. Kumunat ang noo ni Jinshi at tumingin sa bunganga ng bulkan. Ang Heaven Mountain Blood Pool sa lugar na iyon ay bumagsak na mula sa punong kondisyon noon sa isang napakababaw na antas. Bukod dito, ang kulay ng dugo sa loob ng likido ay naging mas mapatla. Sa isang sulyap, hindi ito gaanong naiiba sa ordinaryong tubig sa lawa. Ang enerhiya sa loob nito ay namutla din sa isang antas na imposibleng makuha. Si Jingu sa gilid ay mapait ding tumawa nang marinig niya ito. Agad niyang sinabi na may pag-aalinlangan. Baka may nangyari. Ang Heaven Mountain Fire Poison sa ibaba ay sobrang siksik. Kahit ako ay hindi nang ahas na magpatuloy ng masyadong malalim. Hindi dapat ganoon. Bagamat ang Heaven Mountain Fire Poison ay napakabangis, hindi ito nagbibigay ng malaking banta sa isang heavenly flame. Umiling si Jinshi at nagsalita sa malalim na boses. Sa hindi malamang dahilan, gayunpaman, ang kanyang tono ay hindi masyadong kumpiyansa nang sabihin niya ito. Si Xiaoyan ay nakapasok na sa Heaven Mountain Blood Pool sa loob ng 2.5 buwan. Ang panahong ito ay talagang medyo masyadong mahaba. Ang lason ng apoy sa ilalim ng blood pool ay sobrang siksik. Kahit siya ay hindi naglakas loob na manatili ng ganoon katagal. Bagamat si Xiaoyan ay nagtataglay ng heavenly flame, ang kanyang lakas ay sa huli ay tulad lamang ng isang 9-star Dao Huang. Walang magawa si Jingu nang makita ang hitsura ni Jinshi. Sa loob ng 2.5 buwang ito, unti-unting huminahon ang energy tide ng Heaven Eye Mountain Range. Si Feng Qing'er at ang iba ay nanatili sa blood pool sa loob ng 5 araw bago umalis sa pool. Pagkatapos ng maikling palm, mabilis silang umalis sa lugar na ito. Sa hitsura nito, tila nakinabang sila sa pagbababad sa blood pool sa pagkakataong ito. Maaari pa nga silang matagumpay na makalusot sa klase ng Dao Huang sa sandaling bumalik sila. Si Nolan Yanran, sa kabilang banda, ay nanatili lamang sa blood pool sa loob ng 3 araw. Ito ay dahil ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay umabot na sa saturation, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis. Pagkatapos nito, hinintay niya si Xiaoyan sa Heaven Eye Mountain Range ng halos 2 buwan bago sa wakas ay walang pagpipilian kundi umalis. Sa madaling salita, malamang na si Xiaoyan lang ang nasa Heaven Eye Mountain na walang balita. Kung wala pa ring balita ngayon, papasok ako sa blood pool at tingnan kung ano ang nangyari. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay nagngangalit si Jinshi. Hinihingi pa rin niya ang tulong ni Xiaoyan para mapaalis ang lason ng apoy sa kanyang katawan. Kaya naman, kahit alam niyang hindi siya basta-basta makapasok sa ilalim ng blood pool ayon sa gusto niya, wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta at tingnan. Walang magawa ding tumango si Jingu nang marinig niya ito. Wala na silang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Bang! Ang paligid ng bakana ng bulkan ay biglang naglabas ng malakas na dagandong nang tumango lang si Jingu. Lahat ng enerhiya sa paligid nila ay biglang nag-iba-iba. Kasunod ng paglitaw ng dumadagandong na tunog na ito, makikita ng isang tao na ang nakapalibot na natural na enerhiya ay tila sumalubong sa isang puwersa ng pagkalagkad at nagsimulang mabaliw na magtipon sa paligid ng bakana ng bulkan. Itinoon ni na Jinshi at Jingu ang kanilang mga mata sa lugar kung saan natipon ang enerhiya. Nakapagtataka ang lokasyon kung saan matatagpuan ang Heaven Mountain Blood Pool. Anong nangyari? Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago ay naging sanhi ng pagkagulat ni Jingu habang nagmamadaling nagtanong. Nakasimangot din si Jinshi. Mariin na tumitig ang kanyang mga mata sa loob ng blood pool. Isang whirlpool na 200 talampakan ang laki ay lumitaw sa lugar na iyon. Ang gitna ng whirlpool ay isang dark black hole. Ang nakapaligid na natural na enerhiya ay lahat na dumadaloy sa pamamagitan nito. Ang loob ng blood pool ay tila mayroong isang bagay na nakakatuwang sumisipsip ng enerhiya. Kung nahulaan ko ng tama, ito ay dapat na nilikha ni Xiaoyan.
Dahan-daang hinuha ni Jinshi. Paano niya nagagawang pukawin ang natural na enerhiya hanggang sa manginig ito dahil sa lakas niya na dawhang? Nagsalita si Jingu na may nagulat na boses. Bigla siyang may naalala at nanlaki ang mga mata niya. May gulat na ekspresyon sa kanyang mukha nang lumingon siya kay Jingu. Ang taong ito, maaari bang malapit na siyang magtagumpay sa klase ng Daozang? Isang kakaibang tingin din ang bumungad sa mga mata ni Jinshi. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya at sinabi. Malamang. Ang taong ito. Ginawa talaga ito. Bagamat ang Heaven Mountain Blood Pool ay talagang may epekto upang matulungan ang isang makalusot sa bottleneck, ito rin ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong nagtagumpay sa tulong ng Blood Pool. Kung kumalat ang balita tungkol dito, malamang na ang pagkahumaling sa Heaven Mountain Blood Pool ay magpapatuloy. Hindi katakatakang nanatili siya ng ganoon katagal sa ilalim ng Blood Pool. Talagang iniisip niyang pumasok sa klase ng Daozang ng sabay-sabay. Gayunpaman, malamang na ang pamamaraang ito ay magagamit lamang ng mga taong katulad niya na nagtataglay ng Heavenly Flame. Ang Heaven Mountain Fire Poison sa ibaba ay talagang medyo nakakatakot. Ngunit hindi kapanipaniwala ang aktibidad na nalilikha ng lalaking ito kapag siya ay lumusot. Ang lugar na ito ay nayanig hanggang sa ganitong paraan. Malamang na ang ilang piling tao na Daozang sa loob ng 500 kilometrong radius ay makakaramdam ng isang bagay. Napatikip si Jingu sa kanyang bibig habang siya ay nananangis. Tumango si Jinshi. Nakatuon ng husto ang kanyang mga mata sa blood pool at nakahinga rin ng maluwag ang kanyang puso. Hanggat walang nangyari kay Xiaoyan, hindi dapat maging problema ang lason ng apoy sa loob ng kanyang katawan. Habang nag-uusap ang dalawang ito, lalong tumindi ang pagbabago-bago ng natural na enerhiya sa lugar na ito. Sunod-sunod na alon ng siksik na enerhiya ang tumagos mula sa paligid. Pagkatapos nito, dumaloy ang enerhiya patungo sa whirlpool sa loob ng blood pool. Kung titingnan mula sa malayo, tila ba ang buong Heaven Eye Mountain ay nababalot sa isang medyo makulay, marahas na enerhiyang bagyo, na nagbibigay dito ng kamangha-manghang hitsura. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago ay natural na nakakuha ng atensyon ng buong Gold Swallow ang Mouse Tribe sa Heaven Eye Mountain. Hindi mabilang na nakatulala ang mga titig sa pinanggalingan ng kaguluhan. Tiningnan nila ang tulad substansyang enerhiya habang ang presyon ng enerhiya na hindi malinaw na tumagos mula rito ay nagdulot ng mas mahinang Gold Swallow ang mice na nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga puso sa takot. Ang pagbabago sa paligid ay hindi lamang nabawasan sa agos ng panahon, bagkus ay naging mas matindi. Sa huli, tila may hindi mabilang na bilang ng mga makukulay na haligi na bumabagsak mula sa langit. Habang dumaraming enerhiya ang bumubuhos sa blood pool, isang maringal na aura, katulad ng isang napakalaking dragon na nagising, dahan-daang lumabas mula sa ilalim ng blood pool. Napakalakas ng aura na iyon. Maging ang mga ekspresyon ni Jinshi at Jingu ay bahagyang nagbago. Ang aura na ito ay parang hindi katulad ng level ng isang taong kaka-advance pa lang sa Daozang class. Medyo may pag-aalinlangan na ungol ni Jingu. Oo, ang aura na ito lamang ay hindi mas mababa sa isang ordinaryong 1-star na si Daozang. Gayunpaman, hindi maitatanggi ng isang tao ang paliwanag ng aura ng isang tao na umabot sa rurok kapag lumalabas. Marahil ay unti-unti itong mababawasan pagkatapos makumplito ang pambihirang tagumpay. Tumango si Jinshi bilang sagot niya. Mabilis na kumalat ang tumatagos na aura. Sa loob ng maikling panahon, nasakop nito ang buong Heaven Eye Mountain. Sa ilalim ng napakalakas na aura, lahat, maliban sa isang malakas na individual tulad ni Jinshi, ay nakaramdam ng takot na lumabas sa kanilang mga puso. Napakaraming Gold Swallow ang mice, na hindi pa nag-i-evolve, ang nagpanik na tili. Kasunod ng napakalaking aktibidad sa loob ng Heaven Eye Mountain at ang lalong malakas na aura na kumakalat mula sa ilalim ng blood pool, medyo maraming eksperto sa loob ng 500 kilometrong radius ng Heaven Eye Mountain ang nakadama ng isang bagay. Sa isang iglap, maraming tingin ang itinapon sa direksyon ng Heaven Eye Mountain Range. Ang aura na ito ay isa pang tao na malapit nang makapasok sa klase ng Daozang. Mula sa direksyong ito, tila mula ito sa Heaven Eye Mountain Range. Isa ba itong miyembro ng Gold Swallow ang Mouse Tribe?
Ang swerte talaga ng mga taong ito. Kaya naman, tataas na naman ang lakas ng Gold Swallow ang Mouse Tribe. Ang Heaven Mountain Blood Pool ay talagang magandang bagay. Mukhang dapat kong kunin ang mga disipulo sa sekta upang subukan ang kanilang kapalaran sa susunod. Sumipol ang enerhiya sa kalangitan ng Heaven Eye Mountain Peak. Ang bilis ng pag-ikot ng whirlpool sa blood pool ay naging mas baliw habang ang mga alon ay humahampas sa nakapalibot na mga pader ng bato, na naglalabas ng nakakabinging mga putok. Marahil ito ay dahil sa pagbabago-bago ng nakapalibot na natural na enerhiya, ngunit medyo maraming madilim na ulap ang natipon sa kalangitan sa itaas ng tuktok ng bundok. Sa isang iglap, ang orihinal na maliwanag na panahon ay natakpan ng maitim na ulap. Si Jinshi at Jingu ay walang pakialam sa pagbabago sa kalangitan. Ang kanilang mga tingin ay mahigpit na nakalock sa blood pool. Base sa kanilang mga sentido, ang pagsipsip mula sa ilalim ng blood pool ay tila umabot sa pinakamataas. Malapit na siyang lumabas. Tinitigan ni Jinshi ang nakakatakot na bilis ng pag-ikot ng tubig bago siya biglang nagsalita sa malalim na boses. Bang! Kakarinig pa lang ng boses ni Jinshi nang lumitaw ang ibabaw ng tubig na parang may ibinagsak na bomba dito. Ito ay sumabog at ang hindi mabilang na bilang ng mga haligi ng tubig ay bumaril sa kalangitan. Ang mga haligi ng tubig ay nagkawatak-watek, at tila bumagsak ang ulan sa Heaven Eye Mountain. Ang mga haligi ng tubig ng blood pool ay dumura sa lahat ng direksyon. Makalipas ang ilang sandali, isang sigaw na parang crane, mula sa ilalim ng blood pool, ang biglang bumagsak sa ibabaw ng tubig at bumaril sa mga ulap habang may bitbit na isang makapangyarihang Daochi. Bang bang bang! Isang malinaw na dagandong ang tila pumukaw sa pagyanig ng langit at lupa. Nasira ang espasyo habang ang mga haligi ng tubig ay bumaril. Ang buong Heaven Eye Mountain Range ay nagsimulang manginig sa sandaling ito. Maraming mga bitek ang nagsimulang mabilis na kumalat na parang mga sapot ng gagamba sa paligid ng bakana ng bulkan habang umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging tunog sa ibabaw ng bundok. Boom! Ang paggalaw ng taluktok ng bundok ay huminto lamang nang ang isang malaking haligi ng tubig, na tila sumasakop sa buong blood pool, ay marahas na bumaril tulad ng isang pagsabog ng bulkan. Pilit nitong pinaalis ang whirlpool sa ibabaw. Ang haligi ng tubig ay 200 metro ang taas. Nang makarating sa pinakamataas na punto, biglang bumagsak ang haligi ng tubig. Ang napakalaking kumpol ng tubig ay nahulog mula sa langit, tulad ng ulan na nabuo sa pagitan ng langit at ng lupa. Ang ulan ay marahas na bumagsak sa mga bato sa ibaba, na nagresulta sa isang malinaw na tunog ng pitter-patter na nabuo. Ang lahat ng mga tingin sa loob ng Heaven Eye Mountain Range ay matamang nakatutok sa kalangitan. Ang ulan na kumalat sa kalangitan ay tila na punit ng isang hindi nakikitang kamay, na nagbukas ng landas patungo sa langit. Isang payat na figure ang dahan-daang lumitaw sa bahagi ng langit kung saan naghiwalay ang ulan. Ang mga binti ng figure ay nakatapak sa walang laman na hangin habang ang kanyang katawan ay nakatayong tuwid. Ang maringal na aura na kumalat mula sa kanyang katawan ay lumitaw na parang isang espada na maaaring bumukas sa walang katapusang kalangitan sa itaas ng kanyang ulo. Dao Zhang. Maraming magagalang at naiinggit na boses ang umalangaw-ngaw sa buong Heaven Eye Mountain Range nang maramdaman ng lahat na naruroon ang napakalakas ng aura na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 10:12. Nakitang muli si Yao Lao. Nakatayo sa langit ang payat na figure. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan, ngunit sapat na ang kanyang maringal na aura upang manginig ang lugar na ito. Dao Zhang, ang tunay na punto kung kailan maaaring ituring na isang tunay na dalubhasa sa kontinente. Sa pamamagitan lamang ng matagumpay na pag-abot sa antas na ito makakamit ng isa ang kinakailangan na nagpapahintulot sa isa na mabuhay sa Central Plains. Sa kasalukuyan, naabot na ni Xiaoyan ang hakbang na ito sa ganoong edad. Kahanga-hanga ang tagumpay na ito. Bumuhos ang ulan mula sa langit sa lahat ng direksyon, na bumabalot sa Heaven Eye Mountain sa loob nito. Isang pitter-platter sound ang lumitaw. Ang figure ay nakatayo sa malayong walang laman na hangin. Walang Daochi wings o bone wings na lumitaw sa kanyang likod. Ang paglalakad sa himpapawid ay isang natatanging tagapagpahiwatig ng isang piling Dao Zhang. Hindi mabilang na mga tingin ang dumaan sa ulan at tumingin sa hindi gumagalaw na figure sa kalangitan.
Sa isang iglap, ang buong Heaven Eye Mountain Range ay naging ganap na tahimik. Tanging tunog ng patak ng ulan na nahuhulog sa mga dahon ng puno ang malinaw na umalangaw-ngaw sa ibabaw ng bundok. Hindi gumagalaw ang Piggeres sa langit. Sa bawat oras na ang ulan ay dumating sa isang radius sa loob ng 5 talampakan mula sa kanya, ito ay automatikong kakalat. Ang paraang iyon ay parang may hindi nakikitang hadlang sa paligid ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, mahigpit na nakapikit ang mga mata ni Xiaoyan. Isang maringal na aura ang bumalot sa kanyang katawan, dahilan upang lumitaw ito na tila siya ay naging isang estatwa. Ano ang mali sa kanya? Tanong ni Jingu. Sumilay ang pagkagulat sa kanyang mga mata nang makita niya ang katahimikan ni Xiaoyan. Sa kasalukuyan, matagumpay na sumulong si Xiaoyan. Bakit siya naging ganito? Mukhang pumasok siya sa isang kakaibang kondisyon. Nag-alinlangan sandali si Jin Shi bago nagsalita. Nagulat si Jingu nang marinig niya ito. Kahit na ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Xiaoyan, hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Hintayin natin. Dapat gumaling siya agad. Sige. Si Xiaoyan, na nakapikit sa langit, ay nakakunot ang noo habang nagsasalita ang dalawa. Ang fire seal sa kanyang mga kilay, na matagal nang hindi nagpapakita ng aktibidad, ay kasalukuyang naglalabas ng apoy. Si Xiaoyan sa una ay hindi sigurado tungkol sa kasalukuyang nangyayari. Ang tanging naramdaman niya ay ang espiritual na lakas sa loob ng kanyang katawan ay naging lubhang sensitibo sa sandaling matagumpay niyang nakapasok sa klase ng Daozang. Kasabay nito, muli niyang naramdaman ang malabong espiritual na selyo na nanatili sa loob ng fire seal sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang fire seal na ito ay isang bagay na iniwan ni Yao Lao noong siya ay nahuli. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Noong pumasok siya sa klase ng Daowang noon, sinundan ni Xiaoyan ang natitirang espiritual na selyo sa fire seal, naglalakbay sa kalawakan mismo, upang yuzezain ang misteryosong malaking bulwagan kung saan nakakulong si Yao Lao. Dahil sa pagiging mahina ng kanyang spiritual strength noon, sobrang blur ang kanyang nakikita. Sa kanyang karanasan sa huling pagkakataon, naunawaan ni Xiaoyan ang nangyari nang muli niyang naramdaman ang pagbabago ng fire seal. Ang espiritual na lakas sa loob ng kanyang katawan ay nagtipon bago pumasok sa loob ng fire seal. Isang flash ang lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan pagkatapos na pumasok ang kanyang spiritual strength sa fire seal. Isang kakaiba, madilim na itim na lagusan ang lumitaw. Walang pag-aalinlangan, ang kanyang espiritual na lakas ay sumugod dito tulad ng isang bolt ng ilaw. Ang maitim na lagusan ay tila napakahaba. Gayunpaman, hindi na bahala si Xiaoyan dahil sa kanya ang karanasan mula sa huling pagkakataon. Maingat niyang inipon ang kanyang espiritual na lakas at mabilis na binasa ito. Ang paglalakbay na ito ay nagpatuloy sa hindi kilalang mga oras bago ang isang uri ng presyon ay malabo na naililipat mula sa gilid ng lagusan. Isang madilim at siksik na pagbabago bago din ang naramdaman. Kakalabas lang ng spiritual strength mula sa tunnel nang maramdaman nito ang isang madilim na lamig na bumalot. Ang parehong malaking madilim na bulwagan ay pumasok sa kanyang mga mata. Napakalaki ng malaking bulwagan na ito na nakakatakot. Ito ay ganap na natatakpan ng isang itim na kulay abo na kulay, na naging sanhi ng isang pakiramdam ng isang matinding presyon. Napakaraming itim na batong haligi na 12-dosenang talampakan ang taas sa loob ng malaking bulwagan. Maraming kakaibang simbolo ang iginuhit sa mga batong halijing ito. Malabo silang nagbuga ng kinang, lumilitaw na parang hindi mabilang na bilang ng mga kumikislap na mata, na nagbibigay dito ng nakakatakot at malamig na anyo. Mabilis na dumapo ang tingin ni Xiaoyan sa malaking bulwagan na ito, na napakalaki na hindi niya matukoy ang laki nito. Pagkatapos nito, biglang lumingon ang kanyang mga mata sa isang lugar. Ang hindi mabilang na bilang ng mga kumpol ng liwanag ay kumikislap sa lugar na iyon. Sa maingat na pagmamasid, makikita ng isa na ang loob ng mga magagaan na kumpol na iyon ay mga espiritual na katawan na nakapikit ng mahigpit. Bagamat nakita ito ni Xiaoyan sa huling pagkakataon, napakakaunting oras at mahina pa rin ang kanyang espiritual na lakas. Kaya naman, napakalabo ng paningin na ibinalik niya. Sa pagkakataong ito, gayunpaman,
malinaw niyang nakikita na mayroong isang kulay itim na kadena na dumadaloy sa kumpol ng mga espiritual na katawan. Ang kulay itim na kadena na ito ay nakapulupot sa leeg ng mga espiritual na katawan. Tila may malabong kinukuha mula sa loob ng mga espiritual na katawan sa pamamagitan ng kadena. Gumalaw ang tingin ni Xiaoyan kasama ang kadena at nakitang may mga kakaibang nagtataasang madilim na itim na kulay na mga haligi sa gilid ng kadena. Ang mga batong halijing ito ay tila sumisipsip ng isang bagay mula sa loob ng mga espiritual na katawan. Nakaramdam ng kilabot si Xiaoyan sa kanyang katawan nang makita niya ang eksenang ito. Ang Hall of Souls ay tila ginagamit ang mga kaluluwang ito bilang isang uri ng sustansya. Bagamat si Xiaoyan ay kasalukuyang hindi nakikitang espiritual na lakas, ang kanyang gulat na damdamin ay lumitaw pa rin. Ang pagkabigla na ito ay nagpatuloy sa isang iglap bago si Xiaoyan ay nagmamadaling naramdaman ang mahinang ulirat na umiiral sa loob ng fire seal. Ang kanyang espiritual na lakas ay maingat na lumibot sa paligid ng malaking bulwagan. Sa hindi malamang dahilan, wala siyang makita kahit isang bantay ng Hall of Souls sa loob ng hall na ito. Naroon lamang ang unipormeng ghastly at parang kamatayang katahimikan. Isang kakaiba at madilim na lugar ng kamatayan. Ito ang pagsusuri ni Xiaoyan sa lugar na ito. Ang paghahanap ni Xiaoyan ay hindi tumigil habang ang pag-iisip na ito ay tumalon sa kanyang puso. Nilaibat ng kanyang tingin ang punong loob ng bulwagan. Ilang sandali pa, biglang nanginig ang kanyang spiritual strength. Agad na bumangon ang saya sa kanyang puso. Ang bahagyang pagbabago-bago na iyon ay naging mas malinaw. Tahimik na tumaas ang bilis ni Xiaoyan kasabay ng pag-iisip na kumikislap sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi siya naglakasloob na kumilos ng napakabilis. Malinaw niyang naunawaan na talagang mayroong isang honorable elder na nagbabantay sa bulwagan na ito. Bagamat ibang-iba na ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ngayon, hindi siya masyadong mayabang na inakala niyang makakalaban niya ang isang elite na Daozun. Biglang huminto ang espiritual na lakas ni Xiaoyan pagkatapos maglakbay pasulong sa ilang sandali. Gulat na gulat ang kanyang tingin habang nakatingin sa kanyang harapan. Mayroong isang kumpol ng liwanag, na hindi namumukod-tangi, na nakasabit sa isang rock table. Sa loob ng light cluster ay isang matandang lalaki, na ang katawan ay tila ilusyon. Nakapikit ang matandang ito ng magkabilang mata. Ang matandang mukha na iyon, na napakapamilyar, ay nakakagulat na si Yao Lao. Ang leeg ni Yao Lao ay mayroon ding kulay itim na kadena sa paligid nito. Bukod dito, ang kulay itim na kadena na ito ay tila mas malaki pa kaysa sa iba. Mas marami rin ang mga kakaibang simbolo na iyon. Ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay nanginginig ng husto, na nagpapakita ng kanyang pananabik at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa sandaling ito. Tiningnan ni Xiaoyan ang mukha, na tila mas matanda pa. Halos 3 hanggang 4 na taon na ang nakalipas mula nang mahuli si Yao Lao. Nakaramdam ng kirot si Xiaoyan, na parang may kung anong nahawakan ang kanyang puso pati na rin ang napakalaking layunin ng pagpatay nang maisip niya ang hirap na dinanas ni Yao Lao sa mga taong ito. Si Yao Lao ay kailangang bigyan ng maraming kredito para sa lahat ng kanyang mga nagawa. Sabi nga, ang guro ay parang ama. Tunay ding itinuring ni Xiaoyan si Yao Lao bilang kanyang ama. Natural lang na nakaramdam ng matinding kirot ang puso ni Xiaoyan nang makita niya si Yao Lao na dumaranas ng gayong pagpapahirap. Ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay naanod patungo sa tuktok ng rock table. Dahil sa kanyang pagiging maingat, hindi napunta ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Sa halip, tumingin ang kanyang tingin kay Yao Lao, na nakapikit. Naramdaman niya ang puwersa ng buhay ni Yao Lao. Mahina man ito, buti na lang at walang masyadong seryosong nangyari sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan si Yao Lao, na natutulog, tila may naramdaman si Yao Lao. Namilog ang mga talukap niya. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad na nanigas ang katawan ni Yao Lao pagkatapos niyang imulat ang medyo maputik niyang mga mata. Mapurol ang kanyang tingin habang sinisimulan ang bakanteng hangin sa kanyang harapan. Nanginig ang kanyang katawan nang hindi sinasadya. Nang makita si Yao Lao na kumikilos ng ganito, sa wakas ay hindi na ito nakayanan ni Xiaoyan.
Ang kanyang espiritual na lakas ay nabaluktot habang siya ay naging isang ilusyonaryong figure na lumuhad patungo kay Yao Lao sa hangin. Pagkatapos nito, yumuko siya kay Yao Lao. Bahagyang paus ang kanyang boses. Guro, ang disipulong ito ay hindi matapat. Pinagmasdan ni Yao Lao ang binata na nasuspine habang nakaluhod. Naging mamasa-masa ang kanyang mga mata at isang maliit na boses ang dumaan sa light ball. Bata, napakahusay mo na. Ang ma-recruit ka bilang aking disipulo ang pinakamagandang bagay na nagawa nitong mga matandang buto ko. Bagamat kasalukuyang nakakulong si Yao Lao, mayroon pa rin siyang paningin. Nasabi niya na ang kasalukuyang Xiaoyan ay isang thread lamang ng spiritual strength. Gayunpaman, may malaking lakas na nakatago sa loob nito. Dahil nagawang umasa ni Xiaoyan sa isang thread ng spiritual strength para mag-transform sa isang tao, natural na nahulaan ni Yao Lao na ang kasalukuyang Xiaoyan ay matagumpay na umaban sa klase ng Daozang. Namula ang mga mata ni Xiaoyan. Bamulong siya. Guro, siguraduhin mong darating ako at ililigtas ka sa lalong madaling panahon. Baka wala kang kwalipikasyon. Ang mga salita ni Xiaoyan ay narinig lamang ng dahan-daang umalangaw-ngaw sa malaking bulwagan ang isang matanda at walang malasakit na boses. Isang matinding pressure ang biglang bumaba kasunod ng paglitaw ng matandang boses na ito. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Tumayo siya, tumalikod, at tumingin sa pabago-bagong espasyo sa likod niya na may madilim na mga mata. Kakaibang lumitaw sa lugar na iyon ang isang matanda na nakasuot ng lila. Sinulyapan ng matandang naka-purple na damit si Xiaoyan. Agad siyang nagsalubong ng kilay. Ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay malabo na nagbigay sa kanya ng medyo pamilyar na pakiramdam. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hindi niya sinasadyang sinabi ng may pagtataka. Ikaw ang espiritual na lakas mula noon. Tinitigan ni Xiaoya ang matandang ito na naka-purple at hindi sumagot. Hindi inaasahan na ang taong hindi man lang makatanggap ng espiritual na pagbabago mula sa kagalang-galang na ito ay talagang makakarating sa lugar na ito. Mukhang mas malakas ka kaysa noon. Ang matandang lalaki na nakasuot ng lila ay sumulyap kay Yao Lao sa light cluster. Bahagyang ngumiti siya, itinaas ang kanyang kamay, at itinutok ito kay Xiaoyan mula sa malayo. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat. Sa susunod na pagpunta ko rito, babayaran ko ang lahat ng paghihirap na dinanas ng guro sa mga taong ito. Ang tingin ni Xiaoyan ay parang isang mabangis na hayop. Malabo itong nagdala ng kabaliwan na naging sanhi ng pagkatakot. Sana. Nakataas ang kilay ng matanda na naka-purple ang damit nang biglang kumuyam ang kamay. Ang espasyo sa paligid ni Xiaoyan ay agad na nahati. Ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay naalis sa nakakatakot na pag-ataking ito. Isang masayang ekspresyon ang lumabas sa matandang mukha ni Yao Lao sa loob ng light cluster habang tinitingnan niya ang nawawalang katawan ni Xiaoyan. Nagawa ni Xiaoyan na manatiling walang takot sa harap ng isang elite na Daozun. Sa hitsura nito, talagang lumaki siya ng husto sa mga taong ito. Malabo na naramdaman ni Yao Lao na sa susunod na lumitaw ang kanyang disipulong ito, hindi na siya magiging isang espiritual na lakas lamang. Sa halip, siya mismo ang darating. Nagsalubong ang mga kilay ng matanda na nakasuot ng lila nang makita niya ang kasiyahan sa mukha ni Yao Lao. Sa hindi malamang dahilan, ang kanyang puso ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa na hindi lumilitaw sa hindi malamang na bilang ng mga taon. Kahit na ito ay hindi masyadong matindi, ito ay nagdulot pa rin sa kanya ng lamig na tumagos ng malalim sa kanyang mga buto. Xiaoyan ha. Isang boses na may kaunting yelo ang dahan-daang tumunog sa loob ng tahimik na bulwagan. Battle Through the Heavens. Kabanata 10:13. One-star Daozang. Si Yao Lao sa loob ng light cluster ay tumingin sa nakasimangot na matanda na nakasuot ng lila sa malaking, madilim na itim na bulwagan. Hindi niya sinasadyang tumawa. Chin Tian, nakakaramdam ka ba ng pagkabalisa? Bahagyang nanlamig ang ekspresyon ng matandang lalaki na nakasuot ng lila nang marinig niya ang mga salita ni Yao Lao. Mahina niyang sinabi, Yao Chen, dapat mo na lang alagaan ang iyong sarili. Kung hindi gusto ng pinuno ng bulwagan ang iyong alchemist skill, sa tingin mo ba nabubuhay ka pa hanggang ngayon? Bahagyang gumalaw ang ulo ni Yao Lao. Nagdulot ito ng paglabas ng klang na tunog sa kadena.
Ang kanyang mga talukap ay dahan-daang pumikit habang siya ay malamig na tumawa. Ang matandang ito ay hindi isang malambot na tulad mo. Makikilala ng isang matalinong tao ang sitwasyon. Ang paglalagay ng walang kwentang paglaban ay ang pinakakamangmangang gawin. Sa iyong mga alchemist na kakayahan, ang tanging mga tao sa kontinenteng ito ng Dauchi na maihahambing sa iyo ay malamang na ang ilang matatandang tao lamang na hindi mamamatay sa Peel Tower. Kung sasali ka sa Hall of Souls, tiyak na mas mataas pa ang posisyon mo kaysa sa akin. Bakit gusto mo? Dahan-daang nagsalita ang matandang lalaki na nakasuot ng lila. Lumitaw ang pangungutya sa mukha ni Yao Lao, ngunit tamad siyang mangabala sa kausap. Sa tingin ko ay mayroon kang malinaw na pag-unawa kung anong uri ng lakas ang taglay ng Hall of Souls. Kung hindi, dahil sa iyong pagmamataas, imposibleng magtago ka sa loob ng maraming taon. Bagamat ang lugar na ito ay isang branch hall lamang ng Hall of Souls, sa tingin mo ba ay maaaring pumasok dito ang iyong disipulo? Ang matandang lalaki na naka-purple ang damit ay nanunuya. Anumang mga salita na binibigkas ngayon ay magkakaroon lamang ng isang verbal na tagumpay. Lahat ay magpapakita ng resulta pagdating ng panahon. Napangiti si Yao Lao nang marinig niya ito. Ang kanyang orihinal na malabo na mga mata ay naging lubhang maliwanag. Lumubog ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng lila nang makita ito. Malamig siyang tumawa. Ang disipulo mo ay Xiaoyan, tama ba? Kung tama ang hula ko, malamang na nakarating na rin siya sa Central Plains. Mabuti. Ang kagalang-galang na ito ay maghihintay na dumating siya. Gayunpaman, sana ay makaligtas siya habang hinahabol ng Hall of Souls. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, ang matandang lalaki na naka-purple ang nakasuot ng kanyang manggas. Ang espasyo sa tabi niya ay naging distorted. Unti-unti siyang nawala sa distorted space na iyon sa kakaibang paraan. Bahagyang nakakuyom ang kamao ni Yao Lao habang nakatitig sa lugar kung saan nawala ang matanda na nakasuot ng lila. Agad siyang nagpakawala ng mahinang tawa habang unti-unting pamipikit ang magkabilang mata niya. Matapos ang pagtatapos ng pag-uusap ng dalawa, ang hindi mapapantayang malaking bulwagan ay muling tumahimik. Sa tuktok ng Heaven Eye Mountain, dahan-daang huminto ang malakas na pagbuhos. Ang mainit na sikat ng araw ay bumagsak mula sa lupa at nagpapaliwanag sa buong bundok. Ang kapaligiran pagkatapos ng ulan ay napakasariwa. Ang figure ng tao sa langit ay napanatili ang tahimik na posisyon sa loob ng mahabang panahon bago ito biglang nanginag. Ang mga mata na mahigpit na nakapikit ay dahan-dahan ding bumukas. Isang hangarin ng pagpatay ang umusbong sa loob ng maitim na mga mata. Guro, hintayin mo ako. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin at pinigilan ang namumuong balak na pagpatay sa loob ng kanyang puso. Dahan-daang ibinuka ang kanyang mahigpit na nakakuyom na mga kamay. Ang matandang naka-purple na nakadamit na nakita niya sa pagkakataong ito ay dapat ang unang tunay na piling tao na Daozun na nakilala ni Xiaoyan. Talagang nakakatakot ang matinding pressure na iyon. Sa kabutihang palad, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na ang maliit na tao na kakasulong pa lamang sa klase ng Dawang noon. Nagawa pa rin niyang manatiling kalmado sa ilalim ng pressure na iyon. Ito ay maraming beses na mas mahusay kung ihahambing sa huling pagkakataon kung saan siya ay nabasag ng presyon bago pa man niya makita ang kabilang partido. Maraming natutunan si Xiaoyan matapos makapasok sa malaki, madilim na itim na bulwagan. Siyempre, ang bagay na nagbigay katiyakan kay Xiaoyan ay ligtas pa rin si Yao Lao. Bagamat maaaring hindi maganda ang sitwasyon ni Yao Lao, kahit papaano ay walang palatandaan na nasa panganib ang kanyang buhay. Kahit na ito ang kaso, alam ni Xiaoyan na kailangan niyang bilisan. Hindi naging madali para kay Yao Lao na makapagtiis ng napakaraming taon. Kung magtatagal pa siya ng ilang taon, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari. Kapag naayos ko na ang usapin dito, pupunta ako sa Wind Lightning Pavilion na iyon. Kailangan kong hanapin si Feng Zunze kahit anong mangyari. Kailangan kong humingi ng tulong para mailigtas si Yao Lao sa lalong madaling panahon. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan pagkatapos magdesisyon. Bumaon ang isip niya sa kanyang katawan at naramdaman itong mabuti. Sa kasalukuyan, ang loob ng kanyang katawan ay tila sumailalim sa ganap na pagbabago.
Ang mga ugat sa loob ay hindi lamang lumaki ng higit sa 10 beses ng kanilang dating sukat, ngunit mayroon pa ring malabong kristal na layer ng Douchi sa paligid ng kanyang mga ugat at maging sa kanyang mga buto. Bukod dito, paulit-ulit silang nagpapalabas ng mahinang liwanag. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao at naglabas ng suntok ng walang anumang magarbong galaw. Nakikita ng isa ang puwang sa paligid ng kanyang kamao na naging pangit. Isang napakababang sonic boom na nakatusok sa tainga ang tumunog sa kalangitan na parang kulog. Ang simpleng suntok na ito ay mas malakas pa sa octane blast na ipinakita ni Xiaoyan sa buong lakas niya noon. Ang Daozang at Daohuang ay talagang dalawang magkaibang antas. Ang lakas ko ngayon ay dapat na na-stabilize na sa antas ng isang 1-star Daozang, na nagtitipid sa akin ng maraming oras na kailangan para magamit ito. Malamang na epekto ito ng Heaven Mountain Blood Pool. Mahinang bulong ni Xiaoyan sa sarili. Karamihan sa mga tao ay kailangang sumailalim sa medyo mahabang panahon ng familiarization upang tunay na maabot ang isang 1-star Daozang, ngunit kasalukuyang nilaktawan ni Xiaoyan ang hakbang na ito at matagumpay na naabot ang antas ng isang 1-star Daozang. Bagamat ang isang bituing ito na si Daozang ay maaaring mukhang hindi karapat-dapat na banggitin, ang agwat sa pagitan ng bawat bituin sa loob ng klase ng Daozang ay napakalaki. Kung ang isa ay umaasa sa normal na pagsasanay, nangangailangan ng maraming taon o kahit na higit pang oras kaysa sa isang dekada upang itaas ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang bituin ay hindi bihira. Si Xiaoyan ay bumubulalas ng kanyang swerte sa loob ng kanyang puso nang ang kanyang tingin ay bumaling sa Rock Pavilion malapit sa bakana ng bulkan. Nakita niya si Jinshi at Jingu sa isang sulyap. Agad namang gumalaw ang mga paa niya. Dahan-dahan siyang humakbang sa walang laman na hangin at bumaba mula sa langit. Sa wakas, nakarating siya sa Rock Pavilion. Haha, munting kaibigang Xiaoyan, binabati kita sa pagsulong sa klase ng Daozang. Napangiti si Jingu nang makita niyang lumapag si Xiaoyan sa Rock Pavilion. Nagbago ang kanyang paraan ng pakikipag-usap kay Xiaoyan nang hindi niya namamalayan. Sa kasalukuyan, si Xiaoyan ay itinuturing na isang tao sa parehong klase bilang kanila. Bukod dito, alam niya na si Xiaoyan ay nagtataglay ng maraming nakatagong trump card. Malamang na kahit siya ay hindi magiging katapat ni Xiaoyan kung talagang mag-aaway sila. Hindi alintana kung nasaan ang isa, ang lakas ng isang tao sa huli ay matukoy ang kanyang paggamot. Bagamat si Xiaoyan ay nagtataglay ng lakas upang makipaglaban sa isang dalubhasa na Daozang sa nakaraan, siya ay isa lamang Daohuang. Sa mga mata ng maraming Daozang, sa huli ay mahirap tingnan siya bilang isang taong kapareho nila. Ngayong matagumpay nang umaban si Xiaoyan sa klase ng Daozang, natural lang na hindi ganoon ang pakikitungo sa kanya nina Jingu at Jinshi kapag nakikitungo sa kanya. Sa makatuwid, ang kanilang mga salita ay medyo mas magalang. Swerte lang ako. Kung hindi ako binigyan ni Elder Jinshi ng training spot, malamang na nahihirapan si Xiaoyan na makalusot. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay patungo sa dalawa at tumawa. Totoong-totoo ang mga salitang ito. Kung hindi siya nagsanay sa Heaven Mountain Blood Pool, malamang na imposible para kay Xiaoyan na makalusot sa klase ng Daohuang nang hindi bababa sa 1 taon. Napangiti si Jinshi nang marinig niya ito. Ang sabi niya, nakukuha lang namin ang gusto namin. Ang matandang ito ay hindi nakayanan ang pasasalamat na ito. Gayunpaman, nalampasan mo ang inaasahan ng matandang ito sa pamamagitan ng pananatili sa blood pool sa loob ng higit sa 2 buwan. Kahit ako ay hindi nang ahas na manatili sa loob nito ng ganoon katagal. Mahigit 2 buwan akong nagsanay. Ha? Nagulat si Xiaoyan. Lumibot ang kanyang tingin sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Nolan Yanran at ang iba pa. Matagal nang umalis si Feng Qing'er at ang iba pa. Sa kasalukuyan, ikaw na lang ang natitira sa Heaven Eye Mountain. Tama. Ang kaibigan mong iyon ay nanatili rito ng ilang panahon bago umalis. Sa hitsura ng kanyang pagkabalisa bago siya umalis, malamang na may nangyari. Sabi ni Jingu, umalis na rin si Nolan Yanran. Medyo nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad naman siyang tumango. Mabuti na lang at alam na niya ang kinaroroonan ni Yunyun. Kapag nagkaroon siya ng oras, pupunta siya sa flower sect at tingnan kung kumusta siya. Munting kaibigang Xiaoyan.
Sa kasalukuyan, matagumpay mong nalampasan ang klase ng Dao Huang. Siguro. Nag-alinlangan sandali si Jin Shi bago biglang nagsalita. Natural na alam ni Xiaoyan ang gustong sabihin ni Jin Shi nang makita niya ang kanyang kawalan ng kakayahan na ipahayag ang kanyang sarili. Agad siyang napangiti at sinabing, Elder Jin Shi, makatitiyak ka na si Xiaoyan ay hindi isang taong walang trabaho pagkatapos ng benepisyo. Ipaubaya mo sa akin ang Heaven Mountain Fire Poison sa iyong katawan. Nakahinga ng maluwag sina Jin Shi at Jin Gu nang marinig nila ito. Si Jin Shi ay itinuturing na pinakamalakas na tao sa Gold Swallowang Mouse Tribe. Nasakop ng kanilang tribo itong Heaven Eye Mountain dahil sa pagpigil sa kanilang dalawa. Kung si Jin Shi ay mamamatay dahil sa lason sa apoy, tiyak na malaking kawalan ito sa Gold Swallowang Mouse Tribe. Ito ang ilang mga sangkap na panggamot na kailangan para mapaalis ang Heaven Mountain Fire Poison. Hindi ko sila inihanda. Kaya, natatakot ako na mahihirapan akong dalawa sa inyo. Naglabas si Xiaoyan ng puting papel mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, sinulatan niya ito ng ilang sangkap na panggamot, at ibinigay ito kina Jin Shi at Jin Gu. Si Jin Gu sa gilid ay nagmamadaling tinanggap ang puting papel. Lumipat ang tingin niya dito. Agad siyang tumawa. Hindi problema. Ang Heaven Eye Mountain Range na ito ay puno ng mga sangkap na panggamot. Ang aming Gold Swallowang Mouse Tribe ay mayroon ding maraming stockpile pagkatapos ng maraming taon. Bagamat bihira ang mga sangkap na ito na gamot, malamang na maabot nila ang kamay ng munting kaibigang Xiaoyan ngayong hapon. Alam din ni Jin Gu at Jin Shi ang ilang tradisyon ng alchemist. Kung gusto nilang pinuhin ng alchemist ang isang medicinal pill, kailangan nilang maghanda ng sarili nilang mga sangkap na panggamot. Ang mga alchemist na ito ay kailangan lamang na pinuhin ang isang tableta. Si Jin Gu ay mabilis na umalis sa Rock Pavilion pagkatapos matanggap ang puting papel. Pagkatapos nito, sumugod siya sa gitna ng bundok. Kailangan niyang ihanda ang lahat ng mga sangkap na panggamot na ito sa lalong madaling panahon. Napangiti si Xiaoyan nang makita niyang nawala si Jin Gu. Munting kaibigan Xiaoyan, kung magagawa mong paalisan ang apoy na lason sa aking katawan, ang Gold Swallowang Mouse Tribe ay ituturing ka bilang isang panghabang buhay na kaibigan. Bagamat ang aking Gold Swallowang Mouse Tribe ay hindi maihahambing sa mga sinaunang pamilyang iyon, mayroon din kaming reputasyon sa Magical Beast World. Bukod dito, dahil sa aming malaking bilang, alam namin ang isang malaking halaga ng impormasyon. Kung iisipin ng isa, maaari kaming ituring na napakaraming individual sa loob ng mundo ng Magical Beast. Unti-unting dumudulas ang tingin ni Jin Shi mula sa katawan ni Jin Gu patungo kay Xiaoyan habang siya ay mahinang tumawa. Naantig ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Saglit siyang nag-alinlangan bago biglang nagtanong. Kung ganoon, maaari ba akong magtanong tungkol sa isang bagay kay Elder Jin Shi? Mangyaring magtanong. Sagot ni Jin Shi. Maaari ko bang malaman kung narinig na ni Elder Jin Shi ang tungkol sa Gu Clan? Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at dahan-daang nagtanong. Gu Clan. Ang dalawang simpleng salitang ito, gayunpaman, ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Jin Shi. Battle Through the Heavens. Kabanata 10:14. Gu Realm. Sumikip ang puso ni Xiaoyan nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Jin Shi. Tila alam niya ang ilang impormasyon na may kaugnayan sa angkan ng Gu. Munting kaibigan na si Xiaoyan, bakit bigla mong nabanggit ang Gu Clan? Huwag mong sabihin sa akin na may alitan ka sa kanila. Si Jin Shi ay unti-unting gumaling pagkaraan ng ilang sandali at nagsalita ng may kaunting pag-aalala. Ang Gu Clan na ito ay hindi ang Wind Lightning Pavilion. Maaaring mabuhay pa rin si Xiaoyan ng masaya kahit nasaktan ang Wind Lightning Pavilion. Gayunpaman, kung bubuo siya ng away sa misteryosong Gu Clan na ito, ang resulta. Umiling si Xiaoyan at ngumiti habang sinabi. Hindi ko pa nakikilala ang Gu Clan na ito. Paano magkakaroon ng anumang salungatan? Gusto ko lang malaman ang ilang impormasyon na may kaugnayan sa Gu Clan na ito. Posible bang sabihin sa akin ni Elder Jin Shi ang tungkol sa kanila? Nakahinga ng maluwag si Jin Shi. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo habang sinabing, mabuti kung ganito ang kaso. Sa buong rehiyon ng Central Plains, ang Hall of Souls ng tao,
at Pilhol o ang tatlong dakilang sinaunang pamilya sa mundo ng Magical Beast ay natatakot sa Guklan na ito. Medyo nagulat din si Xiaoyan nang marinig niya ito. Bagamat nahulaan niya na ang background ni Zun ay hindi mahina, hindi niya inaasahan na ang tinatawag na Guklan ay talagang ganito kalakas. Bakit hindi ko pa narinig ang Guklan na ito? Bukod dito, ang angkan na ito ay hindi kailanman lumitaw sa mga pangkat ng tao o ng Magical Beast. Hindi kaya sila kabilang sa alinman. Tanong ni Xiaoyan na hindi sigurado. Sa pagsasalita ng mahigpit, ang Guklan na ito ay maaaring ituring na tao. Gayunpaman, sila ay mga inapo mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay usap-usapan na sila ay nagtataglay ng bloodline ng isang Daudi. Dahan-daang paliwanag ni Jinshi. Ang bloodline ng isang Daudi. Natigilan si Xiaoyan. Ito ay usap-usapan na kung ang isang tao ay maaaring maabot ang Daudi class, ang kanilang bloodline ay sasailalim sa isang pagbabago. Ang kanyang mga kaapu-apuhan ay makikinabang bilang isang resulta. Mayroong medyo isang bilang ng mga Daudi clans noong sinaunang panahon. Bagamat sila ay maaaring ituring na mga tao, sila ay nagtataglay ng isang mayamang talento pagdating sa pagsasanay. Ang ilan sa mga taong maswerte ay maaaring magmana pa nga ng ilang mga Daudi clan. Gayunpaman, ang mga kakayahan ng Daudi ay ganap na nakasalalay sa kanilang kadugo. Swerte. Tumanggo si Jinshi. Ang kanyang tono ay naglalaman ng paggalang na mahirap itago kapag binanggit niya ang mga salitang Daudi. Ito ay isang paggalang sa pinakamalakas na tao sa mundo. Ang mga angkan na ito na nagtataglay ng sinaunang bloodline ng Daudi ay lubos na nagdidiskrimina laban sa mga tagalabas. Dahil kailangan nilang panatilihin ang kadalisayan ng kanilang bloodline, kahit na magpakasal sila sa isang ordinaryong tao, tiyak na pipili sila ng isang napakahusay na tao. Maraming angkan noong sinaunang panahon na nagtataglay ng bloodline ng isang Daudi. Gayunpaman, sa pagdaloy ng panahon, tila halos wala na ang natitira. Ang mga nakaligtas ay tinatawag na lubhang misteryosong Guklan. Ang Guklan ay walang pakialam sa ranggo sa kontinente ngunit ang lakas nito ay walang pag-aalinlangan. Maraming eksperto sa angkan at nagsasalita ng totoo, kakaunti ang mga paksayon sa kontinente na maaaring makipaglaban dito. Tumanggo si Xiaoyan. Hindi nakakagulat na sinabi sa kanya ni Zun na kailangan niyang maghintay hanggang sa siya ay maging isang Daozang bago siya makapunta at subukang hanapin siya. Kaya ang Guklan ay talagang nakakatakot. Kung iisipin sa lakas ng Hall of Souls, kahit sila ay natatakot sa Guklan. Gaano ka nakakatakot ang lakas nitong Guklan? Kung gayon, alam ba ni Elder Jinshi kung saan ang punong tanggapan ng Guklan? Napahinto si Xiaoyan bago nagtanong. Ang silangang rehiyon ng Central Plains ay karaniwang nabibilang sa Guklan. Maliban sa ilan sa kanila, ang maraming iba't ibang fraction doon ay lahat ng mga basalyo ng Guklan. Gayunpaman, ang Guklan ay bihirang namamahala sa kanila. Karamihan sa mga tao ng Guklan ay nakatira lahat sa Gu Realm. Nagpatuloy si Jinshi sa pagpapaliwanag. Gu Realm. Muling nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang hindi pamilyar na mga salitang ito. Sino mang eksperto na umabot sa klase ng Daosheng ay karaniwang nakatayo sa tuktok ng kontinente ng Daoqi. Sa antas na ito, nalampasan na ng isa ang karaniwan at nakapasok na sa banal na antas. Ang lakas na taglay ng isang tao ay natural na malayo sa kung ano ang maiisip ng isang ordinaryong tao. Ang pagbubukas ng isang kaharian kung saan maaaring manirahan ang mga tao ay isang tagapagpahiwatig ng isang elite na Daosheng. Napabuntong hininga si Jinshi. Ang kanyang boses ay naglalaman ng matinding inggit. Ang Gu Realm na ito ay itinayo mula sa napakalakas na Daosheng ng Guklan sa mga henerasyon. Pagkatapos ng hindi mabilang na bilang ng mga taon ng pagpapalakas at pagpapalawak, ang sukat nito ay maaaring kahit papaano ay maihahambing sa hilagang rehiyon ng Central Plains kahit na hindi ito may kumpara sa buong rehiyon ng Central Plains. Ang lugar na iyon ay natatanging pag-aari ng mga tao ng Guklan. Kaya't hindi ito naiintindihan ng mga tao mula sa Central Plains. Dahan-daang lumanghap si Xiaoyan ng malamig na hangin. Pagbubukas ng isang kaharian. Ang isang nakakatakot na bagay ba ay talagang isang bagay na maaaring makamit ng lakas ng isang tao?
Napakalakas ng isang piling tao na Dao Sheng kaya nakaramdam siya ng hindi paniniwala. Naramdaman ni Xiaoyan ang kanyang sarili na nanginginig nang maisip niya ang nakakatakot na lakas na maaaring makapunit ng espasyo sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng isang kamay. Ganito na ang kaso para sa isang elite na Dao Sheng. Kung gayon gaano nakakatakot ang mas malakas na Dao Di. Sa pamamagitan ng paghahambing sa dalawa, ang mahiwagang kakayahan ng isang elite na Dao Di na makapagpalit ng kanilang bloodline na binanggit ni Jin Shi ay hindi lumilitaw na isang nilutong kwento. Kahit ako ay hindi sigurado kung paano papasok ang isang tao sa Gurel na ito. Kung hindi dahil sa maraming miyembro ng aking Gold Swallow ang Mouse Tribe, malamang na malayo ako sa pagiging kwalipikado para malaman ang napakaraming sikreto dahil sa aking lakas. Umiling si Jin Shi at medyo nanghihinayang nagsalita. Tumanggaw si Xiaoyan. Nasiyahan din siya sa pag-aaral ng napakaraming impormasyon na may kaugnayan sa angkan ng Go. Bagamat ang lakas ng angkan ng Go ay napakahusay, tiyak na papasok siya sa lugar na iyon para kay Zhon'er kahit na ito ay lubhang mapanganib. Bagamat hindi sigurado si Xiaoyan kung gaano karaming mga eksperto ang nasa loob ng angkan ng Go, malamang na walang mas mababa kaysa sa Hall of Souls. Ang lakas ni Xiaoyan ay hindi sapat kahit na siya ay kasalukuyang nakalusot sa klase ng Daozang. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang kay Xiaoyan. Kapag nailigtas ko si Yao Lao, pupunta ako sa angkan ng Go na iyon. Kahit gaano kaki-special, sa huli ikaw ay mga tao. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin at nagsalita ng masama sa kanyang puso. Wala siyang naramdamang takot dahil lang sa sobrang lakas sa likod ng Gu Clan. Si Zhon'er ay naghintay sa kanya ng napakaraming taon. Anuman ang sitwasyon, kailangan niyang maglakbay doon. Kung hindi, siya ay walang puso. Mukhang kailangan kong mabilis na paalisan ang lason sa apoy sa Jinshi. Magsisimula na ang 4 Pavilion Grand Meeting na binanggit ni Mo Qingluan. Kung makaligtaan ko ito, hindi ko alam kung kailan bago ko mahanap si Feng Zunzi. Ang kahusayan ni Jingo ay medyo lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Bago magtanghali, lahat ng mga bagay na kailangan ni Xiaoyan ay naihatid na sa kanyang mga kamay. Isang ulap ang lumutang sa loob ng isang bahay na bato sa mga dalasdis ng isang bundok. Ang fog ay naglalaman ng mga alon ng makakapal na halimuyak na panggamot at isang lumilipos na init. May malaking palanggana na gawa sa kahoy sa loob ng bahay na bato. Si Jin Shi ay nakaupo sa loob ng kahoy na palanggana, at tinakpan ng kumukulong tubig ang kanyang katawan hanggang sa kanyang leeg. Hindi niya nagamit ang Dao Qi para harangan ang temperatura. Kaya naman, ang mukha ni Jin Shi ay napuno ng pawis. Isang jade green na apoy ang mabilis na kumirot sa kamay ni Xiaoyan sa tabi lamang ng kahoy na palanggana. Maraming mga sangkap na panggamot ang hinaluan nito. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay naging isang patak ng isang maapoy na pulang likidong panggamot. Sa isang pitik ng kanyang daliri, nahulog ang likidong gamot sa palanggana. Ang ibabaw ng tubig ay agad na naging pula dahil maraming nagninangas na pulang bula ang kumulo sa loob nito. Ubusin mo itong medicinal pill. Isang medicinal pill ang inilabas mula sa storage ring ni Xiaoyan bago sinuspinde sa harap ni Jin Shi. Sinipsip niya ito at isinubo sa kanyang katawan. Nang makapasok ang gamot na tableta sa kanyang katawan, agad na nagsimulang kumalat ang nakakatakot na lamig, na sumasakop sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang nakapagpapagaling na lakas sa loob ng mainit na kulay pula na likido sa loob ng palanggana ay tumagos sa kanyang katawan mula sa bawat butas ng butas. Sa gitna ng labanang ito sa pagitan ng malamig at mainit, dahan-daang lumabas sa ilong ni Jin Shi ang mga patak ng kulay abo na likido, na naglalaman ng baho. His-his. Nanginginig ng husto ang katawan ni Jin Shi nang tumagas ang malansa na kulay abong likido. Ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nagdikit habang ang kanyang bibig ay naglalabas ng isang sumisitsit na boses. Maliwanag, dumaranas siya ng matinding sakit sa panahon ng proseso ng pagpilit ng lason. Si Jingu sa gilid ay nabalisa din nang makita ang masakit na ekspresyon ni Jin Shi. Hindi na kailangang mag-alala. Ito ay isang normal na sakit lamang. Magiging maayos ang lahat kung makakapagtiis siya ng ilang sandali. Kalmado ang mukha ni Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nahulog mula rito ang isang kumpol ng jade green na apoy. Pagkatapos nito,
Lumapag ito sa kahoy na palanggana, at mabilis na tumaas ang temperatura ng apoy pulang likido. Ang mukha ni Jinshi ay parang nasusunog na uling kasunod ng mabilis na pagtaas ng temperatura ng tubig. Mainit ang hangin na kanyang naibuga. Ang kanyang hitsura ay naging dahilan para manhid si Jingo, na nakatingin sa gilid. Kung ang lason sa apoy ay hindi itinatapon, mapapaisip siya kung si Xiaoyan ay nagpaplanong patayin si Jinshi. Sa pagtaas ng apoy, dumaraming kulay abong likido ang tumagos sa katawan ni Jinshi. Gayunpaman, sa pagkasunog ng Glazed Lotus Heart Flame, ang lason sa apoy ay mabilis na nasunog sa sandaling lumitaw ang mga ito. Kaya, ang kadalisayan ng nakapagpapagaling na lakas sa sahig na gawa sa palanggana ay napanatili. Ang pamamaraang ito ng paggamit ng yelo at apoy para paalisan ang lason ay nagpatuloy sa halos 8 oras. Noon lamang ito natapos dahil sa pagkaubos ng lakas ng gamot sa loob ng palanggana na gawa sa kahoy. Gayunpaman, dapat sabihin na ang lason ng apoy ay talagang idineposito ng napakalalim sa loob ng katawan ni Jinshi. Hindi ito nagawang ganap na alisin ni Xiaoyan mula sa ugat sa kabila ng paggamit ng pamamaraang ito. Ayon sa bilis na ito, posibleng maalis ang halos lahat ng lason sa iyong katawan sa loob ng 5 araw. Sa oras na iyon, magpapadalisay ako ng panggamot na likido para sa iyo. Hanggat ibabad mo ito ng 2 hanggang 3 oras araw-araw sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, ang lason ng apoy sa iyong katawan ay ganap na maaalis. Hinayla ni Xiaoyan ang Heavenly Flame at nagsalita matapos makita si Jinshi na tumayo mula sa kahoy na palanggana para magsuot ng kanyang damit. Salamat Mr. Xiaoyan. Tiyak na hindi malilimutan ng aming Gold Swallow ang Mouse Tribe ang pabor na ito. Kung may anumang bagay na nangangailangan ng aming tulong sa hinaharap, maaari kang pumunta at hanapin ang matandang ito sa Heaven Eye Mountain. Si Jinshi ay same time na yumuko kay Xiaoyan habang nagsasalita ito sa malalim na boses. Ramdam na ramdam niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang isang sakit na kasama niya sa loob ng maraming taon ay maaaring tuluyang mapatalsik. Sa kasalukuyan, ang kanyang puso ay lubos na nasa sabik. Napangiti si Xiaoyan. Tumingin siya kay Jinshi, na ang espiritu ay higit na mabuti. Biglang hinaplos ng kamay niya ang dibdib niya. Tila mayroon ding nakakatakot na lason sa loob ng kanyang katawan, ang Demon Poison Spot. Ang bagay na ito ay nagpahirap din sa kanya sa loob ng maraming taon. Bagamat hindi pa siya nakakahanap ng elite na Daozun, si Xiaoyan ay sumulong na sa klase ng Daozang. Ang kanyang kakayahang labanan ito ay tumaas din ng malaki. Nagtataka ako kung kaya kung umasa sa aking lakas upang pinuhin ang Demon Poison Spot na ito gamit ang aking kasalukuyang kakayahan. Kung makukuha ko ang Dao Qi mula sa buhay ng isang Daozang, malamang na ito ay isang mahusay na tonic para sa akin. Hindi sinasadyang nag-init ang puso ni Xiaoyan nang maisip niya ito. Ang kanyang intensyon na harapin ang Demon Poison Spot ay hindi isang bagay na iniisip niya sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Battle Through the Heavens. Kabanata 10:15. Pinuhin. Sa mga susunod na araw, si Xiaoyan ay gugugol ng halos 10 oras upang tulungan si Jinshi na paalisan ang Heaven Mountain Fire Poison sa loob ng katawan ni Jinshi araw-araw. Sa ilalim ng kanyang pagsisikap na paalisan ang lason, ang espiritu ni Jinshi ay bumubuti araw-araw. Kaya naman, ang kanyang saloobin kay Xiaoyan ay unti-unting nagbago mula sa pakikitungo sa isang taong katumbas ng kasalukuyang magalang at magalang. Bagamat si Xiaoyan ay katatapos lang pumasok sa klase ng Daozang, ang kanyang ibang katayuan bilang alchemist ay sapat na upang maging magalang ang isang tao sa antas ni Jinshi. Kung tutuusin, alam ng lahat kung ano ang mapalad na maging kaibigan ang isang high-tier alchemist. Ang natitirang pagsisikap ni Xiaoyan sa 2 araw na ito ay ginugol sa Demon Poison Spot sa loob ng kanyang katawan. Sa araw-araw na ang malatime bomb na bagay na ito, na gumugulo sa kanya sa loob ng ilang taon, ay hindi naalis, ito ay mananatiling isang tinak sa loob ng kanyang puso na magdudulot sa kanya ng kaunting hindi komportable. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral sa panahong ito, nagkaroon din si Xiaoyan ng mas malalim na pag-unawa sa Demon Poison Spot. Gayunpaman, hindi siya walang ingat na gumawa ng anuman. Ang Demon Poison Spot na ito ay lubhang nakakatakot.
Kung hindi pa ito nilagyan ng selyo noon ng Little Fairy Doctor, malamang na matagal na itong pumutok. Maaaring nakalusot na si Xiaoyan sa klase ng Daozang, ngunit mas mabuti kung hindi siya magkusa na tanggalin ang selyo. Hindi pa huli ang lahat para kumilos siya kapag mas may kumpiyansa siya. Isang apoy ang nagniningas sa loob ng kahoy na palanggana ng isang batong bahay na tinatangay ng mainit na hangin. Tanging ang gitnang bahagi lamang ng bahay ang walang mainit na hangin. Ang lugar na iyon ay kung saan nakausli ang ulo ni Jinshi sa tubig na panggamot. Sa sandaling ito, si Jinshi ay naging sobrang masigla. Parehong malayo ang kanyang aura at ang kanyang kasiglahan sa kung ano ang may kukumpara ng dati niyang sickly self. Maliwanag, ang pagpapaalis ng lason ni Xiaoyan sa panahong ito ay medyo epektibo. Matagal na tinamaan ng hamog ang lugar bago ito dahan-daang hamupa. Ang tubig na panggamot sa loob ng kahoy na palanggana ay naging malinaw na rin. Ang gamot na likido sa loob nito ay nakapasok na sa katawan ni Jinshi. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ibinalik ang glazed lotus heart flame sa kanyang katawan. Nakahinga rin siya ng maluwag. Mapalad na siya ay kasalukuyang nakarating sa klase ng Daozang. Kung hindi, sa kanyang dating lakas, magiging mahirap para sa kanya na isagawa ang ganoong katagal na panahon ng pagpapaalis ng lason sa isang nakaka-relax na paraan. Tumalon si Jinshi mula sa kahoy na palanggana pagkatapos na maisuot ang kanyang damit. Naramdaman niya ang lakas ng buhay na lumabas sa kanyang katawan at bumungad sa dati niyang mukha ang saya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at same time na sinabi kay Xiaoyan. Little brother Xiaoyan, ang simpleng pasasalamat ay hindi nagdudulot ng napakalaking pabor na hustisya. Tatandaan ito ng matandang ito. Ngumisi si Xiaoyan. Naglabas siya ng 2 bote ng jade mula sa kanyang storage ring at ibinigay kay Jinshi. Sinabi niya, "Aalis ako bukas. Ito ang medicinal liquid at medicinal pill na kailangan para mapaalis ang lason. Karamihan sa lason ng apoy sa loob ng iyong katawan ay naalis na. Kaya, hindi na kailangan para sa akin na gamitin ang Heavenly Flame bilang isang catalysta. Dapat ay natutunan mo na ang paraan ng pagpapaalis ng lason sa panahong ito. Kaya naman, wala na akong sasabihin patungkol dito. Kung susundin mo ang pamamaraan, ang lason ng apoy sa iyong katawan ay ganap na maaalis sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Aalis ka bukas." Nagulat si Jinshi nang marinig ito. Nagmamadali niyang kinumpirma ang sinabi. Tumanggaw si Xiaoyan. Malamang na magsisimula na ang tinaguriang 4 Pavilions Grand Meeting. Kung nais niyang mahanap si Feng Zunzi, maaari lamang siyang magtungo sa Wind Lightning Pavilion. Kung hindi, ang mga piling Daozun na iyon ay napakaaylap. Hindi niya alam kung kailan niya mahahanap muli ang kabilang partido. Dahil sa Hall of Souls, hindi nagawang magsalita ni Xiaoyan tungkol sa bagay na iyon. Tahimik lang siyang naghanap mag-isa. Napatango na lamang si Jinshi nang makita ang pagpupumilit ni Xiaoyan. Tinanggap niya ang 2 bote ng jade at sinabi sa malalim na boses. "Little brother Xiaoyan, kung makatagpo ka ng anumang problema sa hinaharap, maaari kang pumunta at hanapin ako sa Heaven Eye Mountain Range." Kahit na ang matandang si Fei Tian ay hindi maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa iyo sa lugar na ito. Ngumiti si Xiaoyan. Kahit na si Jinshi ay isang magical beast, pinahahalagahan niya ang mga relasyon. Ang lakas ng Gold Swallowing Mouse Tribe ay mahina kung ikukumpara sa Wind Lightning Pavilion. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang sabihin ang mga ganoong salita. Sa hitsura nito, isa siyang karapat-dapat na kaibiganin. Kung ganoon, magpapasalamat muna ako kay Elder Jinshi. Naka-cross-leg si Xiaoyan sa isang kama sa loob ng isang silid na puno ng banayad na liwanag. Hubad ang kanyang itaas na katawan. May parang madilim na itim na tinte sa kanyang dibdib, na malabo na naglalabas ng baho. Nakapalibot sa itim na lugar ang ilang hindi pangkaraniwang mga simbolo. Binalot nila ang hindi mabilang na bilang ng mga itim na linya na kumakalat mula sa itim na lugar. Ang mga simbolo na ito ay ang selyo na inilagay sa kanya ng Little Fairy Doctor. Gayunpaman, ang mga simbolo ay naging mas mapatla pagkatapos ng pagguho ng Demon Poison Spot sa mga ilang taon na ito. Tila hindi na ito makakatagal. Huminto ang mga mata ni Xiaoyan sa itim na lugar.
Mayroong dalawang paraan kung nais ng isa na alisin ang demon poison spot na ito. Ang isa ay upang maghanap ng isang eksperto sa klase ng Daozun na tutulong sa kanya habang ang isa naman ay humanap ng isa pang Heavenly Flame. Matapos pagsamahin ang tatlong uri ng Heavenly Flames, magiging madaling bagay na pinuhin itong demon poison spot. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi nakakatugon sa alinman sa mga kinakailangan. Bagamat hindi niya natugunan ang dalawang kondisyon, malabo na naramdaman ni Xiaoyan na ang kanyang kasalukuyang sarili ay hindi na walang magawa laban sa demon poison spot na ito tulad ng dati. Malaking pakinabang sa kanya ang kanyang pambihirang tagumpay sa pagkakataong ito. Sumimangot si Xiaoyan at nag-isip ng malalim saglit. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang nagdikit ng ngipin. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at ang jade green na apoy ay mabilis na gumalaw sa loob ng kanyang katawan. Mabilis itong nagtipon sa kanyang dibdib at pinalibutan ang demon poison spot. Sa pagtingin sa maputlang selyo, halatang hindi ito makakatagal. Kaya naman, dapat mabilis na ayusin ni Xiaoyan ang demon poison spot na ito. Bagamat medyo mahirap para sa kanya na pinuhin ang demon poison spot ng sabay-sabay gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, maaari niyang piliing gawin ito sa loob ng mahabang panahon, unti-unting pinipino ito. Kaya naman, maaari niyang bawasan ang pressure na nararamdaman ng selyo. Matapos makapagdesisyon, kontrolado ng isip ni Xiaoyan ang isang sinulid ng apoy na lumabas. Lumapit ito sa demon poison spot at umikot sa paligid nito. Pagkatapos nito, bigla itong sumugod. Bumangga ang apoy sa circular symbol seal. Ang mataas na temperatura nito ay agad na naging sanhi ng pagbuga ng seal ng puting usok at tunog ng chi-chi. Kasunod ng pagguho ng Heavenly Flame, ang kompletong selyo ay unti-unting nabuksan, na bumubuo ng isang maliit na puwang sa proseso. Perpektong kontrolado ni Xiaoyan ang apoy. Ang maliit na puwang ay hindi sapat upang maging sanhi ng pagputok ng demon poison spot, ngunit nagawa rin itong i-drag ang isang maliit na bahagi palabas. Ang bitek ay nabuo pa lamang ng ang demon poison spot sa loob nito, na tahimik sa loob ng maraming taon, ay biglang nagsimulang umusbong. Kumawag-kawag ang itim na kumpol at humiwalay sa katawan ang isang kasing laki ng hinlalaki at itim na linya bago sumugod sa puwang. Natense ang isip ni Xiaoyan nang makita niyang bumaril ang itim na linyang iyon. Ang jade green na apoy sa paligid ng selyo ay naging magulo, tulad ng isang dagat ng apoy, habang pinalibutan nito ang paligid ng kanyang dibdib hanggang sa walang makalabas. Matagumpay na nakapasok ang itim na linya sa puwang at kumalat ang makapal na alon ng malansang amoy. Ang malansang amoy na ito ay naglalaman ng napakalakas na kinakaing unti-unti. Gayunpaman, maswerte na si Xiaoyan ay nagkaroon ng proteksyon ng Heavenly Flame. Sa sandaling lumitaw ang malansang amoy na ito, agad itong naglabas ng chi-chi na tunog at mabilis na naging wala. Isang lamig din ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin siya sa madilim itim, medyo masasamang linya. Kung hindi pa siya nakakapasok sa klase ng Daozang sa sandaling ito, malamang na ang itim na linyang ito ng demon poison spot ay gagawing ganap na gulo ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang kasalukuyang siya ay tunay na nakarating sa klase ng Daozang. Isang ideya ang pumasok sa isipan ni Xiaoyan at ang jade green na dagat ng apoy sa paligid ng kanyang dibdib ay agad na napalitan ng maraming fire dragon. Ang mga dragon na ito ay sinamahan ng isang mababa, malalim na dagandong habang sila ay umalongkad patungo sa itim na linya. Ang itim na string ng demon poison spot ay tila nagpakita ng pagkabalisa nang humarap ito sa napakalaking pagkubkob ng glazed lotus heart flame. Sa paglaki ng lakas ni Xiaoyan, tumaas din ang kapangyarihan nitong glazed lotus heart flame. Noon, ang pagpino lamang ng isang maliit na demon poison spot na itim na linya ay naubos na ng mahabang panahon. Kung gagawin itong muli ni Xiaoyan sa sandaling ito, mayroon siyang kumpiyansa na ang bilis ng pagpipino ay bababa ng hindi bababa sa 10 beses kaysa sa tagal ng oras na kinuha noon. Habang ang thread ng demon poison spot ay hindi sigurado, ang apoy na dragon ay agad na dumating. Nawala ang apoy at pinalibutan ang itim na linya. Pagkatapos nito, ang mga apoy ay umikot ng magkakasama, na naging isang kumpol ng mabangis na berdeng apoy na bumabalot sa itim na linya at mabilis na nagsimulang pinuhin ito. Nahaharap sa pagpipino ng glazed lotus heart flame,
ang itim na linya ng Demon Poison Spot ay nagsimula ring lumaban. Walang tigil na umaagos sa kanyang katawan ang mga alon ng kinakaing unti-unting ulap. Pagkatapos nito, ang fog ay bumangga sa nakapalibot na apoy. Chi-chi. Ang itim na fog ay bumangga sa apoy at isang chi-chi na tunog ang agad na pumutok. Ang kasalukuyang Glazed Lotus Heart Flame ay maaaring nahihirapang lubusang pinuhin ang Demon Poison Spot, ngunit hindi ito nagkaroon ng problema sa pagpino sa maliit na bahagi nito. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Xiaoyan, ang Heavenly Flame ay mabilis na lumiit. Isang tunog na chi-chi ang muling lumitaw. Kaagad, makikita ng isang tao ang itim na linya ng Demon Poison Spot na mabilis na huminto. Sa loob ng isang oras o higit pa, ang kulay itim na lason sa loob nito ay ganap na napino ng Glazed Lotus Heart Flame. Matapos maalis ang lason sa loob, isang napakadalisay, parang substance na Daoqi ang lumitaw sa isipan ni Xiaoyan. Ang kumpol ng Daoqi na ito ay hindi nagtataglay ng kahit kay titing na kamalayan. Nanatili lamang ito sa loob ng apoy nang hindi gumagalaw. Isang nasisiyahang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang kadalisayan nitong Daoqi. Maaaring mapanganib ang Demon Poison Spot na ito, ngunit maaari itong ituring na isang mahusay na tonic. Kung ganap niyang pinino ito, tinansya ni Xiaoyan na ang kanyang lakas ay maaaring tumalon man lang sa antas ng isang 3-star Daozang. Ang panganib at gantimpala ay talagang magkakasamang umiral sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kinokontrol ng isip ni Xiaoyan ang alon ng Daoqi na ito, at itinuro ito sa ruta ng Flame Mantra, na agad itong ginawa sa kanya. Natawa ang puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang maliit na pagtaas ng pinalakas na Daoqi sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang isip ay muling umabot sa Demon Poison Spot. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa pagdrag ng kaunting lason mula rito ng Demon Poison Spot. Bagamat hindi niya mapino ang Demon Poison Spot sa isang pagkakataon, ang kailangan lang niyang gawin ay alisin ang kaunti nito para pinuhin sa bawat pagkakataon. Sa paglipas ng panahon, ang Demon Poison Spot na ito ay natural na babagsak dahil kulang ito sa Daoqi. Sa oras na iyon, ang bambang oras sa kanyang katawan ay automatikong mawawala din. Ang epekto ng bagay na ito ay isang bagay na kahit ilang Tier 7 medicinal pill ay hindi maihahambing. Hihihi. Ang matandang lalaking iyon na si Exibian ay talagang nagbigay sa akin ng magandang regalo.